Yes, hello, good evening, Brother Reynan. Okay bro, magandang gabi sa lahat. Ang tanong ko bro, may nakita kasi akong video na day siya, bayag siya tungkol sa about kay Mama Mary na si Mama Mary daw, naging ina daw hindi sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagkatao lang daw kasi ang explanation niya nauna daw si Kristo before pa kay Mary. Ibig sabihin, bro? ang sagot natin hindi niya nauunawaan. Kasi sa turo ng SDA, hindi nahihiwalay kay Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Turo sa SDA yan. Hindi nahihiwalay kay Kristo yung kanyang pagka-Diyos. Nung siya ay nagkakatawang tao, nasa loob ng sinapupunan ni Mama Mary, sa loob ng 9 na buwan, wala kaming turo sa SDA na hindi siya Diyos doon. Wala kaming turong ganun. Naalala ko sa debate ni Brother Windel tsaka ni Alfie Haba, ginamit mo yung Brother Windel, di ba? Anong aklat sa Badista yung Brother Windel na ginamit mo? Nakalimutan ko na yon, bro, dyan, no? Matagal na yon na debate. Oh, maliit lang na aklat yun, di ba? Oo. At yung debate na yon, meron pa sana yung karugtong na public debate, bro, dyan, no? Ngunit hindi na natuloy dahil pagkatapos sa debate na pumunta sa radio station, sabi ni Brad Alfie Haba, muli siyang babalik sa simbahang Katoliko. Kaya dinala ko siya kay sa pari sa katedral at doon nangungumpisal siya. Kaya wala nang nagawang debate na susunod sana. Naalala ko yun kasi magkasama tayong dumating sa DXDD at doon siya malapit sa pintuan nakaupo at may binigay pa siyang Biblia sa iyo. New Jerusalem Bible yata yun. Andun ako nung nangyari yun kasi sinabi ko pa nga, ba't andito ka? Kasi expected ko kasi susulpot si Alfie Haba for the second time. Yung araw na kasi na yon is debate yon, Alfie Hava versus Wendell Talibong at saka Alfie Hava versus Wendell Talibong at saka Brother Tata Rosal versus Jun de la Peña. Sila yon dalawa. Brother Tata and Jun de la Peña, tapos Brother Wendell at si Alfie Hava. Nauna sina Brother Tata at saka Jun de la Peña. At sa ikalawang pagbabalik, nagharap uli yung taga mahayag na CFD na yung humarap kay sino yung niya, may isa tsuhin yun ni Bubong ni William Uba yung nakaharap nung CFD from mahayag, nakalimutan ko yun nakasama sa Puto por Punto minsan yon. Nakasali din siya minsan. Sino ba? Nakalimutan ko siya. Basta yun. No, hindi na sumipot si Alfie Hava doon sa public mall. Doon na siya naghihintay sa DXDD radio station. Nawala. Ha? Jando. Hello, nawala ako? Nandali, Hello, nawala ako? Hindi naman. Kasi Bro Wendy lang wala. Naririnig ako ba John Ray? Klaro naman, klaro. Nagtaka ako, ba't ako nawala? No? So, yun. Ang sagot dyan, Brother Banggis Reynan, hindi nauunawaan nung SDA na nakikita mo na nag-live. Tanungin mo siya, kung may kontak ka sa akin, tanungin mo siya, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi ba siya Diyos doon? Tanungin mo. Kasi wala kaming turo sa SDA na umihiwalay sa katawan ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos nung siya ay nagkakatawan tao. Wala kaming turong ganun. At saka doon sa sinabi ni Santa Elizabeth na ina ng aking Panginoon, walang matinong paliwanag ang mga Seventh-day Adventist doon. Sa Lucas 1:43, simulan natin sa 41. Ang sabi kasi ganito, no? Lucas 41 tayo magsimula. Sabi dito ganito.
Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. So, yung panahon na yun, napuspos siya ng banal na espiritu. Anong sunod na nangyari? At malakas niyang sinabi, higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Sunod, 43. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Yung sa debate ni Wendell Talibong at saka ni Alfie Hava, tinanong ni Brother Wendell si Alfie Hava tungkol dito. Ang sagot ni Alfie Hava, nakakasiguro ba tayo na yung nasa utak ni Elizabeth nung sabi niya yan ay Diyos? Siyempre, alam nilang Diyos si Kristo eh. Natural, Diyos. Dahil sinabi niya, hindi naman niya sinabi yun out of ignorance eh. Sinabi niya yun habang filled with the Holy Spirit si Santa Elizabeth. Filled siya with the Holy Spirit. Ang sabihin na yun, isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Hindi siya pwede magkamali doon. Pero kasi nasasabi kasi nagkakamali si Elizabeth doon. Hindi. Paano magkakamali yan? Filled with the Holy Spirit siya niyan. Hindi ka pwede magkamali. Bro Jando. Yes, Brother John Ray? Yes, dagdagan ko na lang bro. Regarding dun sa tanong ko, ang dalaban ni Mother Mary ay ang, ano ba yung tanong? Kung siya ba ay ina ng pagka-Diyos. So of course, no, sa turo po ng simbahan, hindi siya ina ng pagka-Diyos. Okay? Yan ang, ingat po tayo dyan dahil, ay, Bro John Ray. Linawin natin baka i-mislead nila yung sinasabi. Sabi ni Jando, Mother of God. Sabi naman ni John Ray, hindi Mother of God. Ano ba talaga totoo? Baka sabi nilang ganun. Ipaliwanag mo ng mabuti. Hindi siya ina ng pagka-Diyos. Okay. Kasi ang pagka-Diyos po ng ating Panginoong Jesucristo, existido na po yan bago pa yan ipinanganak. Bago pa siya naging tao, existido na po siya. Kaisahan po nila yan ng Ama at ng Espiritu Santo at ng Anak, yung pagka-Diyos. So, paano naging ina ng Diyos si Mother Mary? Dahil yung dalang-dala niyang bata sa kanyang sinapupunan po ay Diyos. Okay, Diyos po yun, hindi po yung tao lang. Diyos po yun, doon po siya naging ina ng Diyos. Dahil yung kanyang dalang-dala at kanyang ipinanganak, kanyang iniluwal, ay tunay na Diyos po yun. Kung naniniwala ang mga SDA na Diyos, tunay na Diyos ang Kristo, then ina si Mother Mary ng Diyos. Hindi sa pagka-Diyos. No, according nga kay Bishop Bacani, sabi ni Bishop Bacani na Mother Mary is the Mother of God, not the divinity of God, but God Himself. Yung Kristo ba? Yung Kristo, Diyos yun eh. Hindi naman yun tao na katulad natin. No, yung person ba, yung persona ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Kaya siya naging ina ng Diyos. Hindi sa divinity, kundi sa kanyang pagka-persona as God. Yun lang, Bro Jando, para maunawaan nila, Bro Jando. Yun. Maganda dyan, Brother Ray, na tanungin mo yung SDA. Nung si Kristo ba ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, hindi ba siya Diyos nun? Hintayin mo yung sagot. Okay, bro. Okay. Thank you. Yun lang. May isa pa, bro. Saglit lang, bro. Sige. Itong issue sa bro ba? Sa God died, bro. Kasi marami nang nakita sa video na kapwa mga defenders nagdidebate dito. Tapos na ba itong issue na to, bro? Tinapos na yan ng CBCP. Paliwanag mo ba, John Ray? Yes, Bro Jando. Yun na nga, no? Ang ginawa po ng CFD National para matapos ang issue na to, no, ay inilapit ang issue na to doon sa simbahan kasi yun naman talaga ang nasusulat sa Mateo 18:17-18 na kapag hindi kayo nagkakaunawaan, ilapit nyo sa simbahan. Tapos kapag hindi nakinig yung isa, isipin mo na isang kobrador ng buwis o makasalanan. So nilapit para malaman kung ano ba talaga ang tamang unawa sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ba ay uunawaing literal o namatay ba talaga, tunay ba talaga na namatay ang Diyos o hindi?
Ngayon sabi ni Archbishop Valles ng Davao, no, Didi, divinity, Doctor of Divinity. Ibig sabihin, napakalalim na po ng kaalaman ng arsobispo na to regarding po sa doktrina or sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, binasa niya, sabi niya doon sa sulat niya, hinimay. Hinimay niya yung ibinigay sa kanya na dokumento, dinahan-dahan ng pagbasa, tiningnan ng maigi, at lahat daw, no? Sabi niya, lahat ay nakita niya ay nasa tama. Kaya anong naging paliwanag o endorsement ni Bishop Valles? Tanggapin ang God-died doctrine na ginawa ng Safety National, Boards of Governors, na aprobado ng ECDF, no? At ng CBCP, ng ibang kaobispuhan. Kaya pinapatanggap yon. So dapat sana itong mga kapatiran nating hindi nakikinig, magbago na sana sila. No, dahil ayon po sa teaching of the Catholic Church, no, yun po kasing pagtanggap ng aral ay meron po yan napalooban po yan ng dalawang forma, extraordinary at ordinary. No, nabasa ko sa Fundamentals of Catholic Dogma, itong extraordinary form, ito yung pahayag ng Santo Papa, no, na siya lang meron yan, na dapat tanggapin ng lahat. No, yan po yung tinatawag ng ex-cathedra, na kapag hindi mo tinanggap yung de fide dogma, ay subject ka po sa excommunication. Then, ang pangalawa naman, itong tinatawag na ano ba yung pangalawa? Non-extraordinary. Ordinary at extraordinary pala. Yung sa Papa, extraordinary yung sa Papa. Tapos sa mga councils, itong konsilyo, tinatawag siya na extraordinary. Na pinapatanggap pa rin yan sa lahat ng laiko, no, kapag ang mga konsilyo na, yung mga kaobispuan, pinapatanggap pa rin yan. No, kaya hindi mo tatanggapin yan, subject ka pa rin sa excommunication. At ang panghuli, sabi doon sa Fundamentals of Catholic Dogma, ay makikita natin, no, ang tamang aral sa katisismo ng mga obispo. Katisismo ng mga obispo, yun po ang paliwanag ng Fundamentals of Catholic Dogma. So dapat mabasa sana ito, no, ng mga kapatiran natin, na mga defenders din, na para bang sa kanila ay hindi na tama yung turo ng simbahan ng local magisterium o ng mga kaobispuan ng bansang Pilipinas dahil lamang hindi umaayon sa kanilang sariling unawa. Tandaan po natin palagi, 2028 ng gawa, ang sabi ni San Pablo, ginawa kayong mga obispo ng Espiritu Santo upang magpakain sa kawan ng Diyos na niligtas ng kanyang sariling dugo. So ang pinili ng Espiritu Santo na mangaral, no, sa sangkatolikuhan ay mga obispo, hindi po kung sinong laiko lang. No, at inaral ko yung katisismo kung kailan to nag-umpisa, kailan ba tinawag ng simbahan ang mga laiko na sumali sa pangangaral, nitong mga 18th century or 19th century lamang po, no? 15th century kung saan unang ginawa ang katisismo ng Council of Trent para lang po yan sa mga pari, no, para may guide ang mga pari sa kanilang pagtuturo sa bawat parokya. Mga pari lang, wala pa pong ang mga laiko, mga katulad natin, wala pang karapatan na mangaral din. Tayo tanggap at pakinig lang tayo. Pero sa after na sa panahon ni Pope Leo, Pope Pius X, no, na gumawa na rin siya ng dinevelop niya yung katisismo. At doon kay Pope Leo, inendorsunan niya na pwede na magturo, no, yung mga laiko. Kailangan maturuan na rin yung mga laiko, and so on and so forth. Kaya umabot sa punto na mayroon ng mga CFD katulad ngayon. Ang problema po ngayon, ang feeling ng ibang CFD, sila na rin yung magisterium, no? Sorry to tell, pero narinig ko kagabi si Bro Bradshaw, no, at isinumbong ko talaga kay Father Supan. Sabi ko, Father Supan, kailan ba to sila mapipigil? Kasi parang redundant na po yung kanilang pagpapahayag dyan sa publiko
No, ultimo, sinabi ni Bradso kagabi na the Word of God is higit kaysa sa magisterium. Tama naman po yun, no? CCC number 86, ang magisterium ay ano lang, hindi po superior sa words of God. Pero tandaan po natin palagi, hindi po kailan magkakamali ang turo ng magisterium sapagkat ang nagturo po sa magisterium, ang Holy Spirit din po. No, ang Espiritu ng Diyos po ang nagturo sa aral na dapat ituro ng magisterium. Ang lumabas kasi sa bibig ni Bradso kagabi, parang mina-mind conditioning niya yung mga nakikinig na maaring magkamali ang turo ng magisterium. Hindi po. No, dahil pinangakuan po yan natin Panginoong Jesucristo. Mayroon po yang seal of infallibility, seal of indefectibility, seal of authority. Yan po ang 3 attributes of the Holy Catholic Church. No, dapat, alam ni Brad Sok yan, narinig ko na, inaral na, ipinapangaral niya dati. Pero ngayon, dahil kontra na niya ang pahayag ng kaobispuhan ng Pilipinas, si Brother Sok, yung indefectibility of the church, parang walang saysay na sa kanya. Na dati naman, naririnig ko sa kanyang debate, ipinapangaral naman niya yan. Na isa talaga sa attributes ng simbahang Katoliko ay itong tinatawag na indefectibility. Yung walang dungis, walang kulubot, walang mancha sa pangangaral. Pero ngayon, para sa kanya, may bahid na po. So, ingat po tayo sa mga nakarinig kagabi kay Brother Sok Fernandez. No, na talagang, for me po talaga, that is totally heretical announcement na kagabi na parang mind conditioning na maaring pag magpahayag ang magisterium na God died literal, wag daw tanggapin. Dahil higit daw na higit sa lahat ang salita ng Diyos, meaning to say Bible alone na lang. Wag na pakinggan ng magisterium. Mali po. No? CCC 95, no? CCC number 95, anong sabi? Bible, sacred scripture, tradition, and magisterium are closely united. No? That each one of them cannot stand without the others. So magkasabay po yung tatlo na yan. Hindi po yan pwede mong pagpilian na ito lang, yun lang. Hindi, dahil lang sabi ng simbahan, isa man sa tatlong yan ang mawala, ay hindi po makakatayo ang iyong paninindigan. So yun lamang po. Sana po no, lahat, no, kung makarinig ngayon, lahat, tanggapin po natin kung ano man po yung ibinigay no, na endorso ng atin pong magisterium lokal dyan sa Pilipinas na tanggapin ang God died doctrine. Maraming salamat po, Bro Jando. Yun lang. Ayan. Okay, thank you, Brother Jun Reyes. So, Banggis Reynan, okay na ba yun? Okay na, bro. Salamat, bro. Okay, thank you, Brother Banggis Reynan. So, move naman ako sa isa naman na magtatanong naman, ano? Dito naman tayo kay Mon. Hello, good evening, Brother Mon. Hello, good evening po. Narinig po ako ng lahat. Yes, naririnig ka, bro. Okay, magandang umaga at magandang gabi po sa mga taga-subaybay po ng Punto por Punto. May dalawa po akong katanungan. Yung pong una po ay tungkol po sa Divine Office. Bari ito po yung mga, para pong pagkakaintindi ko, ito po yung mga dinadasal po ng mga pari at saka madre na equivalent po ito ng mga sa Muslim na 5 days po sila nagdadasal. Ang tanong ko po, pag hindi po ba nadasal ito ng mga parit madre, nagkakasala po ba sila? At anong klase po ng pagkakasala? Ito po ba ay mortal sin sa kanila o venial sin? Okay, pasagutin natin si Brother Angel. Brother Angel? Okay, pakiulit nga po yung tanong, specific po, para mas clear po. Okay, okay, Brother Angel, ang tanong ko po, pag hindi po ba nadadasal ng mga pari at madre yung Divine Office, nagkakasala po ba sila? At kung magkasala man, anong klase ito po ba? Mortal sin o venial sin sa kanila? Well, tandaan po natin, no, ang magisterium natin, may mga tinatawag tayo. Okay, we have a 5 Catholic faith, no, na order that may tinatawag, we believe, may tinatawag tayong deposit of faith, doctrines, dogma, discipline. So
ang pagkakaiba kasi rito, minsan, tandaan po natin, no, ang mayroon din naman na general instruction, yung ano natin sa chapter 9 verse chapter 9 page 390. Ang general instruction is minsan sabi rito, it is up to the conference of bishop to decide on the adoption, no? Ito tungkol din sa misa to, indicated in these general instructions and in the order of mass. And once their decisions have been accorded the recognitions of the apostolic see, to introduce them into the missal itself. So ito po yung mga guidelines na nasa sa kanila. Actually, ito yung sa misa, gesture, posture. But tungkol sa mga dasal naman, sa mga prayer, discretion na rin po ng ano yan, no? Discretion na po ng mga kaparian yan, lalo na yung mga sinatabong divine office. Of course, kailangan nila sumunod. But nasa sa kanila, they have this authority siguro dahil sa marami po kasi tayong mga di ba? Alam po natin yan, napakarami nating mga dasal. So sa divine office, katulad na sinasabi mo, no? Ang simbahan kasi pwedeng marami yan, marami ipipigay na dasal. But yung nagkakasala ba o hindi, of course kung magisterium talaga nagsabi sa atin, kailangan natin sumunod. But sa dami na po kasing mga dasal ngayon, siyempre hindi naman lahat na dadasal. So nasa sa kanila na po yung ngayon, no? Nasa makaparian natin kung kay Lord na yon kung talagang magkakasala sila, because there's a lot. May mga ang dami natin, no? Ang dami rin natin naturo, but hindi naman lahat po nadadasal. So for the divine office, of course, kailangan gawin yon. But yung pagkakasala, dahil sa dami ng dasal, so hindi natin pwedeng husgahan kung nagkakasala yon. It's up to the magisterium and it's up to God na lang po yun. Dahil pare-pareho naman silang authority. Yun lang po, baka may maidadagdag ang ating mga kasamahan. Salamat po. Okay, Brother Mon, okay na ba yun? Brother Mon? Teka ha. Wait lang. Brother Mon, hello. Hello, okay na po yung Brother Jando. Ang isa ko na lang pong tanong, mayroon po bang nag-o-offer po ng Gregorian Mass sa atin? Yung Gregorian Mass, ito po yung 30-day na misa para po sa isang kaluluwa para, maano po sila sa pagdurusa sa purgatorio. Meron po ba nag-o-offer na mas po dyan sa atin? At kung mayroon, saan po at saka magkano po? Salamat po. Magkano? Meron bang ano yan? Brother Wendell? Okay, kadalasan kami para sa aming mga ninuno, magsagawa kami ng Gregorian Masses doon sa katedral namin, no? So sunod-sunod 'yan. Isang buwan, no? Depende sa ibigay mo, basta ang intensyon ay para sa isang buwan na pamisa sa kaluluwa. Yun po yung tinatawag na Gregorian Masses. Hello, Brother Mon. Wala naman, Brother Mon. Okay, wait lang ha, kasi nag-scan ako rito para makita ko kung meron bang kasamahan pumasok. Okay, Brother Mon, hello? Hello, okay na po, Brother Jando. Salamat po. Okay. Yes, Ate Edna. Yung para po sa misa sa patay na 1 month po, tumatanggap po si Padre kahit po walang bayad. Wala naman pong, ang sabi po na kasi niya is pasasalamat po niya doon sa mga supporters. Kailangan ko lang po ng name ng patay. Wala yata si Jando. Wala yata Bro Jando. Kahit ako humina ako dito, baka mawala ako.
May pinuntahan lang ako kasi na fully charge yung sina-charge ko. Umina ako, Brad Jando, baka mawala ako. Okay. Nakuha mo, Brother Jan, yung mensahe? Ha? Nakuha mo ba yung mensahe ko? Sabi, ang naalala ko lang is merong si Padre tumatanggap din si Padre, yun. Kailangan ko lang po ng name nung patay po. At saka kung okay na po yung katanungan nung tumawag po. Pakitawag po si Jonel. Po kasi siya yung galing matagal na po tong nagme-message dito sa Facebook ni Father Darwin. Okay. Sabi ni J. Paul Adorable, to say how much is the cost for the Holy Mass is misleading. Ayan. Bro Jando? Yes, Brother Angel? Yeah, i-clear po natin, no? Yung pong hindi po bayad actually yun. Arsenal ba? So, yun po yung mga donations sa church yun. Yung mga sacraments at mga prayers, wala. Donation po yun, no? Nagbibigay lang sila ng exact price just because for the expenses of the church and all. Marami po tayong charity works, marami expenses in church. But yung the sacraments itself, baka nakikinig na naman yung mga ibang sekta, baka doon tayo, no? To make it clear, wala pong bayad, kahit anong, kung gusto nyo magbigay, salamat. But, Angel. Apo. Yes, Angel, anuin na lang natin, no, para mawala na rin sa kanilang isip yung bayad na yan. Mahirap yung magkano. No. Tuntunin po yan ng Diyos. Basahin mo na lang, Bro Jando, sa ang Biblia. 30:16 ng Exodo. Okay, no? Exodo 30:16. Okay, sabi sa 30:16 ng Exodo sa ang dating Biblia. Ito. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Yan, biblical po yan mga kapuntos, no? Yung pagpapadasal natin sa mga patay ay mayroon po yung kaukulang bayad na siya naman ginagamit na sa templo, sa simbahan. No, dahil alam po natin na yung simbahan po wala po yung tinatanggap na anumang sahod sa gobyerno. So nabubuhay ang simbahan sa pamamagitan po ng donasyon ng mga laiko. At yan po ay hindi po bayad, kundi ay alituntunin na dapat ating sundin para sa kaluluwa. Dahil ang patawaran ng kaluluwa according sa nabasa ni Bro Jando, yun po ay pagbabayad, no, sa kaluluwa. Yun yung paraan ng Diyos para matubos ang mga kasalanan ng ating mga mahal sa buhay. Tawag doon, atonement money. Yun lang, Bro Jando. Salamat. Okay, thank you, Brother Junior. Ate Edna, sino nga sinasabi mo tawagin ko? Edna? Jonel. Okay, Jonel. So, walang pong apelyido. Okay, Jonel. Hello, Jonel. Good evening. Ay. Hello, Jonel. At hindi siya magsalita. Please click po yung unmute sa screen. Jonel. Hindi siya magsalita, te. Nawala si Jonel. Mukhang nawala si Jonel. Wala nga si Jonel, te. Ngayon, Bro Jando, humihina. Humihina, no? Jonel. Wala. Doon na lang ako kay Remuel Medina. Remuel Medina, good evening. Hello, Brother Remuel. Hello, good evening. Yes, good evening. Madungog ba to? Maingay yung background mo rin. Okay, naglakaw mi. Kinila kung pangutana ka na tinuod ba ng buayahon? Ha?
kana bang giingon lang nga buayahon nga kung ang babae or lalaki maminyo ang ilahang maminyoan kay mamatay bisan pagkapila sila maminyo mamatay gyud tinuod siya or dili. Brother Wendell? Salamat. Yes, yung term na buayahon, yun ang term na occult term, no? Yun ang ibinibigay ng mga albularyo. Kaya sa Cebuano, kailangan umano yung kudlit, no? Term, yun po ay occult. Pero, tunay po ba na may mga pangyayaring ganyan? Meron, dahil tandaan natin, yung si Tobias noon, yung isang babae na palaging namamatay ang kaniyang asawa, may kaugnayan sa demonyo na hinuli ni San Rafael noon, no? So pwede ba yan? Pwede yan. Kung ang pangyayari ay may kaugnayan sa curses and spells na kailangan talaga hindi pwedeng ilapit sa albularyo yung sinasabi nilang sa Cebuano kudlit-kudlitan upang mahinto, dapat ilapit yan sa simbahan. Okay. Ramel Medina, okay na ba yon? Okay na to siya nya. Daghan kayong salamat sa tanang punto por punto. Okay, thank you sa iyong Balik na si Kuan. Okay, no, hinahanap ko si Jomel dito sa Jonel. Ito, hinahanap ko nga siya. Okay, Brother Jonel, good evening. Brother Jonel, please click mo yung unmute screen. Pangit daw yung kanyang audio, nag-e-echo daw kasi. Mag-e-echo, baka malakas yung monitor niya. Brother Jonel, please unmute. Ano yung chat niya sa'yo, Ted na? Baka masagot na lang natin yung chat niya sa'yo. About deliverance. Anong tanong niya tungkol sa deliverance? Sabi nga niya, nabura na daw niya yung kanyang mga tanong kasi matagal na daw siyang nagsumusulat. Alam mo ba, 1 year ago na. Tapos nakita ko kasi, kaya inano ko siya, kinumusta. Ngayon, ulitin na lang daw niya. Kaya sabi ko, pumasok ka na lang diyan sa live para ikaw mismo magtanong. Brother Jonel, please click mo yung unmute sa screen. May unmute dyan naman nagpa-pop out sa screen mo. Please click mo yung unmute. Unmute. Brother Jonel. Hindi siya marunong mag-unmute ano ba sa Tagalog yung pila edad Magkano edad nito? Ayun, nagsalita rin. Ayun, thank you, Brother Jonel. Good evening. Pwede na akong magbinisaya, Brad? Kung magbibisaya ka, kami lang makakaunawa ang mga host. Sige, go ahead na lang, bro. Brad, lang dahan kay ko pangutana pero kinilang about sa akong lula may unahon. Bahin sa deliverance ba? Kani ko daw ang lula, diri mo nisbahin na mo gipa pudyo mga 3 years man tingali to. Mga 90 na ni edad, daghan sa reklamo kay daghan lagi sa makita nga kana bang mga agta may na inkanto ba nga dili kasagaran nga kanya mong bahay na mo giblessing nga ni mo na yahong pangutan na ba nga unsa kay maadjong buhato na mo ani nga mo naman ni pakumpisala na ja pakalawat kada semana pero mo gyapon reklamo ni ja mura og basin og di ba kanang part na sa ijang pangidarol or kinanglan jud ni jang deliverance kay nay mga bad spirits nga nagsamo kani. Brother Wendell. Okay, anong gulang na siya? Unsay pangidaro niya? 90 years old na kapin, bro. Pag ganyan na gulang na, tandaan natin bata at yung matatanda ay magiging bukas na ang kanilang psychic abilities. Open ang kanilang third eye. No?
Saan kayo na diocese? Sa Talibon o? Sa diocese sa Talibon mi bro, pero doon ramis ni Father Darwin diri sa Hagna ko. Ay. Kami kalungsod gikan sa Valencia, nakabisitan mo kaduha des Valencia. So kung malapit, yung Hagna parang malapit ra kay Father Aster, yung chief exorcist dyan sa Talibon. Mas ladyo mi bro, mas malayo. Pero dahil under kayo sa authority ni Father Aster, doon kayo kay Father Aster talaga. No? Under kayo sa authority. Dahil may process pa kung pupunta kayo kay technically kasi pag pupunta kayo kay Father Darwin, dapat humingi kayo ng pahintulot din kay Father Aster dahil jurisdiction ang ministry, no? So, mas mabuti na makipagkita kayo kay Father Aster. At tatlo sila na exorcist diyan sa diocese ninyo. Kaila ko nila, bro. Pero kuan lagi ka ng si Father Ray umamali nasa interior, mga distansya pod. Si Father Aster, distansya pod. Si Father Austero, napod sa interior part sa Bohol. Layo. Ang pinakadoon lang mo si Father Darwin Rajud. Pero under kayo sa inyong diocese. Okay bro. So mas mabuti na priority ninyo si Father Aster o kaya si Father Astero o sino man sa kanila, Father Junelba. Pero chief exorcist, noon ang chief exorcist ay si Father Astero at turnover niya kay Father Aster Pilisilda. So si Father Aster ang chief exorcist ngayon. Okay bro, salamat bro. So kini bro, kinanglan jud ni nga i-deliverance yang lula. Kailangan talaga no na mag-prayer to close the psychic abilities. Pero kailangan din na ma-diagnose siya. Paano i-diagnose? Una, yung tinatawag na stop. Ano po ba yung stop? Stop is sin. Sin. Yung mga kasalanan. Kaya kailangan mangungumpisal. No? T. Ano po ba yung T? Sa stop. Traumatic experiences. Yung mga trauma. Occultism. Yung mga involvement sa occultism. P. Sa stop. Yun po ang preternatural offering. Meron bang pag-aalay ng pagkain sa mga diwata? Meron bang pagpadugo? Meron pang padugo sa noo tuwing mag-birthday? So kailangan yan ma-evaluate sa case officer at may lay dyan, si Brad Oliver, yon ang case officer sa inyong diocese. Okay bro, salamat bro. Brother Jando, may nag-message dito na meron daw pong exorcist sa Duero. Ano po ba yung Duero? Talibon din ba diocese yun? Yes. Talibon. Wala na tuhan na si Father Roxtero na tuhan na nasahin karon sa San Miguel. Sa Duero na sa dati pero karon na Duero yan. Duero pero karon na San Miguel. Ay di si maganda parang ano siguro kasi matanda na po yung patient. Maganda humingi ka na lang ng pahintulot para mas madaling i-travel mo yung lola mo dun sa Valencia kasi Brother Wendell, next town lang po yan sila. Next town lang. Pwede pahintulot pero sa protocol kasi mas stricto ang kahit kami kinausap kami sa aming bishop dito. Mas stricto talaga ang sa protocol at dapat masunod, no? Na kailangang may pahintulot sa bishop doon, bishop din sa ibang diocese. Pero mas mabuti na makipag-ugnayan kayo kay Brad Oliver, no? Siya ang case officer sa inyong diocese upang madiagnose kayo niya. Julius daw po ang pangalan ng exorcist sa Duero po. Father Alex Oxtero. Dili Julius. Father Alex Oxtero na naroon sa San Miguel na sign. Sa Duero na previously na sign. Tulo raman ka exorcist sa Talibon, Father Alex Oxtero, si Father Aster Pilisilda, si Father Ray Umamalin.
Mismo pong nag-comment po dito kasi taga Duero po siya. Ang sabi po, bago lang daw itong nailagay yun si Father Julius. Kung sa'yo apelido ni Father Julius? Mag-aantay lang po ako kung ano yung reply po niya po ha. Kung siya yung Father Julius doon sa Loon ba yun? Oh. Talaga marunong yan. Kung siya yun. Okay, Brother Jonel, okay na ba yun? Sige bro. Salamat bro. Meron pong reply. Ang pangalan po niya ay... Ano ba tawag ito? Ay, okay. Hindi pa pala. Non-related pala. Sorry. Tanungin mo, Ted, na kung yan ba yung Father Julius doon sa sa Loon. Okay po, Brother Jonel. Kung ano po yung reply nung nag-message po dito, i-reply lang po kita doon sa inbox po, doon sa page ni Father Darwin po, okay? Okay, sis. Salamat. Okay po. Meron ka number ni Oliver Tedna? Wala. Ako, meron akong number ni Oliver. Bigyan lang kita ng... Sino ba yung Oliver, yung mismong case officer? Case officer. Okay, pahingin na lang para may ibigay ko na lang po sa kanya. Mamaya na kasi yung phone ko andun kay Michael. Okay. Okay, so thank you, Brother Jonel. Dahang salamat bro. Sis, dahang salamat. Bro Windel, salamat. Okay, marami. Akala ko may butiki. Okay, thank you. So, live naman ako doon sa isa naman na naka-raise hand, si Henry Milano. Henry Milano, good evening. Magandang gabi po, Brother Jando. Yes, good evening, bro. May katanungan po ako yung sabi nila kasi may lunal po ako sa baba ng may tapat ng ilong ko. Sabi nila, totoo ba yun daw kapag may lunal sa tapat ng ilong, madali daw mamatay yung asawa? Totoo ba yun? Gawa-gawa lang nila. Brother Windel. Kapatid, superstitious belief po yun. Pero delikado pag maniniwala ka. Dahil pag maniniwala ka, pwede yang sasakyan ang maling akala at paniwala mo sa demonyong nakikinig sa paligid mo. Okay po, salamat. At pangalawa kong tanong po, kasi may narinig po akong isang parang pastor yata yun sa SDA na si Ariel Amores yata yun na sabi niya na yung Kristo na nagtayo ng iglesia ni Roman Catholic Church ay piki daw yun. Ano lang yan, bro? Imagination niya lang yan. Para lang yung argumento ni Amancio Manggubat doon sa Ozami. Sabi ni Amancio Manggubat, yung Pedro daw na unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, yun ay ang Pedro na nagpapaka-apostol. Kasi di na niya magiba yung reality na ang unang Papa ng Iglesia Katolika si Apostol Pedro. Yan, sinasabi na lang niya na yung Apostol Pedro na naging unang Papa ng Iglesia Katolika, hindi yun ang Apostol Pedro, kundi yun ang nagpapaka-Apostol Pedro. Si Ariel Amores, ganun din yun sa kanya. Ganun din. Na, peking Kristo. Pwede ba? Peking Kristo. Bakit sabi mo kay Ariel Amores, magtalakayan kami niya. Bro Jando. Yes. Brad, kapag may nakaharap ka pang gano'n, isa lang po yung tanong mo, okay, kung peki yun, sino yung totoo? So, tanong mo, pag sino ang totoo, peki po ba? O sige, sino po yung tunay? Kung peki yung Panginoon o si Jesus Christ na founder ng Roman Catholic Church. So sige, sino yung tunay? Sige, ganun na lang. Chatan ko na lang si Ariel Amores at invite ko siya sa isang talakayan. Yan ang gagawin namin topic, no?
na yung Kristo na founder ng Katoliko ay peking Kristo. Okay. Try ko siya chatan, invite ko siya ng talakayan. Kasi meron sana kaming hindi natuloy dahil ewan ko dami niyang dahilan. Okay no? Thank you, Brother Henry. Meron pang follow-up? Okay na po. Thank you. Okay, thank you, Brother Henry Milano. Maraming salamat sa iyong katanungan. Ito naman ako kay Ronnie Gamayon. Ronnie Gamayon, good evening. Hello bro, good evening. Yes, good evening bro. Tanong ko lang is about sa divorce. Sobrang init ngayon na yung divorce kasi yung may 3 senador na gustong ipasa yung bill. Yung tanong ko is, kapag ma-approve ito ng Kongreso at ng Senado, may kapangyarihan ba yung simbahan na kontrahin na hindi ito may sa batas? Yun lang. Okay, bigay natin ang pagkataon sa pagsagot kay Brother Angel. It's about divorce. Brother Angel? Yes, kapatid, no. Actually, sa atin pagdating diyan ang nagse-separate diyan minsan pagdating sa government laws kasi ang nangyayari diyan nawawala na rin yung nawawala na, kumbaga nasa-set aside yung God's commandments. So kung kayang tigilin, actually, ang pwedeng gawin lang ng natin, no? Ang pwedeng gawin, kasi tayo separate po kasi talaga, hindi pwedeng makialam ang government diyan sa silang hindi pwedeng makialam sa simbahan actually. Pero ang simbahan pwede siyang makialam kasi nga non-profit organization tayo. So hindi tayo kaya hindi tayo nagbabayad ng tax ng mga religious organizations. So hindi rin sila obliged na tumulong sa atin. So ang nangyayari diyan kasi pagdating yung state of yung different of state and churches, ang pwede lang pong gawin ng kasi gobyerno yan Iba yung gobyerno, iba po yung tanggapin na po natin yan. Pag nag-approve yan ng senador, at saka pwede lang gawin ng simbahan diyan pwede mag-file ng petition, pwede mag-rally lang, pwede lang sabihin sa mga tao na wag suportahan to. But yung exact na talagang pagpipigil na rights pagdating sa gobyerno po, ang dami ng ganyan Actually po, para sa kalaman ng lahat, no, sa buong mundo, ang bansa po na walang divorce so far, no, sa buong mundo, only Philippines na walang divorce. At siyempre kasama dun sa Vatican, no? Pero ang Pilipinas po ang kaisa-isang, kaya hindi makausad-usad yan dahil po talaga sa mga napakaraming Katoliko rin po dyan sa Senado, lalo na si Presidente ngayon, si President BBM, Katoliko po yan. So, ang kaya lang, siyempre, binagbobotohan yan ng mga senador, mga kongresista. Pagka yan napasa po, medyo yung simbahan, ang petition lang ang magagawa niyan. Pero pag talagang, lalo na pag Presidente inapprove. Pero malabo po yan. Ewan ko sa akin lang, malabo yan. Matagal na po yan. Matagal na. Pero malabo yan. Ang simbahan po, laging against yan. But kung talagang na-approve yan, petition lang ang pwedeng gawin. But still, yung government dito pa rin, sa Pilipinas pa rin ang mananaig. So, wala tayong magagawa kung talagang approve lahat ng senador at mga kongresista. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Brother Ronnie? Thank you, bro. May dagdag kay Bro Wendell, bro. Sige, go ahead. Bro Wen, patungkol sa Bro Wen ba, yung sa CR namin, kinakabisado ko kasi yung Latin na Hail Mary. Tapos nung natapos kong kabisado dun sa loob ng CR, lumakas yung shower. Kailangan ko ba yung i-deliverance? Ano nangyari, kapatid? Lumakas na yung shower, Brother Wendell. Lumakas baka sa pressure. After ko makabisado kasi habang baka sa pressure. Habang nakabisado ko yung Ave Maria Gracia Plena ba?
Oh, baka sa pressure lang yan ng tubig ninyo. Posible kaya na, ano? Pero, una, talagang real ang demonyo, nasa paligid siya sa atin. Isa sa mga tactics niya yung gusto siyang matakot tayo sa kanyang presensya. Bakit gusto niyang matakot tayo? Dahil siya ang takot na takot sa atin. Lalo na pag kilala natin ang ating identity as baptized, children of God, and we are soldiers of Christ, and we are called to fight under His banner. Takot na takot siya. Dahil takot na takot siya, ang una niyang gagawin, mananakot siya sa atin. At kung matakot tayo, mas lalo tayong tatakutin. Kaya pwede sa mga ganyan, kung halimbawa merong mga naramdaman na parang may pagkakaiba, pwede na yung Angel of God, St. Michael the Archangel, o kaya August Queen, o pwede rin na mag-deliverance. Kapatid, depart right now from this room and go immediately. Pwede rin. Thank you. Thank you. Brother Ronnie, okay na ba yun? Thank you, bro. Okay, thank you, Brother Ronnie. No? So, huwag naman ako sa isa pa, si Ma'am Lucille. Ma'am Lucille, good evening. Hello, Ma'am Lucille, pakiclick po yung unmute screen. Yan. Ay, good evening po sa lahat. Sister Edna, ay no, naninig. Okay po, nandito lang po ako. Gusto lang magtanong kay Brother Wendell kung anong deliverance prayer ang ipiprayer ko doon sa asawa ko na nasa Pilipinas ngayon everyday. Meron akong Catholic Handbook of Deliverance by Brother Francis. Ano ba yun? Francis Sikia. So, medyo... Kapatid, merong exorcist na ang pangalan ay Father Francis Tikea. Iba yung iba yung Father Juicy Sikea. Ito meron ako po. Si Father Francis Tikea, nasa Twin Hearts siya. Kasama ni Reverend Father Bing Arellano sa Twin Hearts. Okay po. Okay po. Ayun, nagkamali lang po. So, yun po yung gusto kong itanong kung anong prayers dito sa libro niya na ipipray ko sa asawa ko everyday. Kasi malayo po siya. Medyo, alam ni Sister Edna yung istorya namin. Kasi nung umuwi ako, yung gusto ko nga sana magipag-meet kay Brother Darwin, inarrange na ni Sister Edna, pero hindi kami natuloy dahil maraming mga hadlang. Siguro doon sa mga evil na para hindi kami natuloy. Ayun. Tapos, nung dumating ako doon, ikwento ko na lang. Nung dumating ako doon sa amin, nagpabili na kaagad ako bago ako dumating, nagpabili ako ng olive oil, asin, at saka water. Tapos nung dumating ako, Huwebes ng gabi tama nag-bless si Father. So pinapabless ko yung hindi alam ng asawa ko. Tapos nung nagkagalit kami, sinabuyan ko siya ng asin. Nung Friday night na yon, at saka yung tubig, at saka inanohan ko yung ulo niya ng holy oil. Tapos wala naman siyang reaction, parang nagtulog-tulogan. Tapos kinabukayan sabi niya, nung nag-away kami uli, sabi niya, sinabuyan mo pa ako ng asin, nalagyan yung tenga ko. Tapos nung pagkasabad linggo, pinalayas niya ako sa bahay namin. Lumayas naman ako. Yung parang nararamdaman ko yung retaliation kasi hindi ako handa noon nung binagyan ko siya ng So yun. Yun lang yung kwento ko. Tapos yun, naniniwala nga talaga ako dun sa holy and exercise oil at saka sa asin at saka sa tubig kahit malayo. Parang umipekto, tapos nararamdaman ko yung retaliation.
So yun, para mapagpatuloy ko yung deliverance sa kanya, yun tatanong ko kung anong prayers. Una, kapatid, no, mas epektibo ang prayer of deliverance kung sakali na willing din siya. Ikalawa, kaya nga bago alam natin may process tayo, no, kahit sa ang office, na bago isigawa yung deliverance prayer, meron talagang paghahanda, meron talagang pagdiagnose batay sa yun, tingnan yung tinatawag na stop na nauna kong tinatalakay. Stop yung sin, willing ba siya na i-repair ang damage, willing ba siyang ihinto yung kasalanan, yung sin, no? Stop. Yung traumatic experiences. Ano po ba yung mga traumatic? Yung unforgiveness, hatred, anger. Dapat ma-process muna yan. No? Yun. Traumatic experiences. Yung occultism. Ano po ba yung mga occultism na mga practice? At yung P, yung mga preternatural activities, lalo na yung mga padugo. So, kailangan yon talaga na tingnan bago ang pag-process. So, ang magamit na prayer, of course, yung prayer of deliverance. Maliban lang sa Pope Leo XIII na prayer, di pwede yung gamitin. At magamit din yung prayer for protection, prayer to take authority, prayer to break curses and spells, prayer to break the unholy ties. Pwedeng magamit prayer to consecrate the entire family. Opo. Ang problema lang kasi po, wala siya. Hindi kami magkasama. Dito ako sa malayo, nandoon naman siya sa Pilipinas. At saka talagang natigas talaga siya, hindi nga siya sumasama nung kami pupunta kami doon. Hindi siya naniniwala. Yun lang. So, kung kailangan talaga na kung i-process siya, halimbawa sa deliverance, kailangan talaga na willing siya. Tandaan natin na when the first Mass was instituted by Jesus Christ, remember that Judas was possessed. Pero ang tanong, bakit hindi pinalayas ng ating Panginoong Hesukristo ang demonyo na sumanib kay Judas? Dahil alam ng ating Panginoong Hesukristo, hindi willing si Judas, mas pinili niya ang demonyo. Kaya kailangan talaga sa process din ng deliverance at exorcism, willing yung biktima. Ay, palagay ko hindi siya willing, brother. Ano ko na lang hindi ko nga alam eh. So pray for his conversion. Offer the rosary for conversion. Opo. Sige po. Yun na lang po ang gagawin ko. Kasi medyo na naman kami ngayon. Parang mayroon na namang confession, hindi rin siya nagko-confess, hindi nagsisimba. Ang katwiran niya, dyan na lang daw sa may haligi, alam mo yun? Haligi, doon siya magdasal. Hirap. Sige po, maraming salamat po. Malaki talaga ang dapat i-process at kailangan pa na makatikais yung mabuti, no? Kung ang nasa isip niya na diyan lang siya sa bahay, walang pagkakaiba yun kapatid. Kung sakaling magkasakit tayo, pwede bang diretso na lang tayo sa Diyos? Hindi na tayo lalapit ng doktor? Yon. Walang pagkakaiba yon. Kaya kailangan talaga na makatikais siya sa importante ng Sacrament of Reconciliation. At bakit mangungumpisal kung kahit na isa na linggo na hindi samba, dapat ikumpisal yan. Opo. Salamat po.
Maraming salamat. Pray niyo na lang din po na magkaroon conversion. Pray ko na lang din po. Okay, thank you, Ma'am Lucille. Apo, salamat, Brother Jando. Okay, so yun po, no? Mahirap yun yung ganung sitwasyon. No, dasal lang pag-asa natin doon. Okay, thank you Ma'am Lucille sa iyong katanungan. Ito naman ako kay 065280. Juliet. Ma'am Juliet, okay. Ako ay magbibigay ng dalawang tanong po kung po pwede. Ang tanong ko po, yung mga pang-araw-araw na gawain at sa pananalangin. Tatanong ko po, ano po yung kahalaga, ang pagkakaiba at kahalagahan nito sa bawat isa sa amin? Yung tinatawag na personal prayer and community prayer. Brother Angel? Yes po. Malaki po pagkakaiba no. Unang-una, yung personal prayer, personal mo yun, no? Para community prayer, also at the same time, parang dalawa kasing klase ng major prayer natin, yung personal at private and public. Yung public prayer po kasi public worship, yun po yung kailangan nating umattend sa misa. So, kasi napakahalaga po ng public prayer o community prayer dahil nga, di ba, ang pinagsasama-samang panalangin talaga mas malakas po. So, malakas ang panalangin ng maraming tao. And then your personal is as simple as your personal prayer. So, our public prayer and community prayer is very, very good example is yung Holy Eucharist po. Dahil dito, is the highest form of prayer nakalagay dito. Dito naman, sabi rito, we receive, in going to Mass, sabi, nagkakaroon din tayo mayroon dito na love natin sa kapwa. Dahil mapapansin nyo, ito po ay pagka nagkakaroon, sa misa tayo, di ba, may mga peace be with you, mayroong mga hugging, may mga talaga, tapos may mga nag-uusap-usap after Mass or before Mass. So, a community prayer kasi is at the same time loving God and at the same time is loving your neighbor po. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay. Second question ko po, pagka po ba nagkaroon ng halimbawa sa personal prayer, yung communication, parang nakikipag ka sa Diyos, yung sinabi mo mahalaga yung personal prayer kasi pag personal prayer, yung ikaw at saka God, anytime na talaga, anytime sa trabaho ka o ano pa man ang ginagawa mo o sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao, yun ang personal prayer na para sa akin ginagawa ko na at the same time pagka meron akong oras na personal prayer para maalis stress or pagkagising. So ang tanong, kapag po ba nag-prayer, halimbawa pwede rin po ba nagagawa at nagagamit ang deliverance prayer as word of God? Halimbawa, pag sinabi mo, alam ko po pinatunayan at pinagtibay ng iyong salita na ang salita mo, isang salita mo lamang katulad kay Lazaro, ako'y pinagaling mo at nanalig na nanampalataya ako. Yun po ba ay isang bahagi rin ng isang deliverance na pwede rin magamit ang words of God? With the same time, ay ni-offer mo rin yung mga, halimbawa nag-rosary ka, yun po ba ay nagiging mahalaga rin? Pwede yun po bang epektibo yun? At the same time, oo nga po't ginagamit ko po yung protection prayer, saka cleansing prayer. Pero once na minsan po, sa akin po kasi, sa bawat mystery ng rosary, merong words of God. At na kasama po noon yung pagninilay at meron din kalakip na words of God. Yun po ba ay pwede rin po ba yun? Lahat po ng prayer, lahat po 'yon pwede, no? But we need sa atin po kasi sa Catholic, ang mga prayers, may mga iba-ibang klase niyan. Yung Holy Mass, the highest form of prayer, no? May tinatawag din natin yung Divine Office Prayer.
may tinatawag tayong Holy Rosary, may tinatawag tayong Chaplet of Divine Mercy Prayer, may litanya, litanies, may tinatawag tayong Novena Prayer, Devotion Prayer. There's a lot, no? Mayroon din Deliverance Prayer. Pero lahat po, tandaan po natin, lagi po sinasabi, a prayer, basta't sincere ka, and at the same time, dapat po ang prayer, madali na po lagi po natin sinasabi dito, when you pray, make sure na Kawikaan 15:29 po, Bradyando. Okay, Kawikaan 15:29. Sige, tingnan natin yung nakasulat sa Kawikaan. Susulat na. Kawikaan means Proverbs. Kawikaan means Proverbs. 29, ganito. 29 what? Chapter 15, verse 29. Sabi, malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Actually, yun po ang hindi alam ng maraming tao, ng maraming sekta, maraming tao, no? So, iniisip nila, bakit kaya hindi ako dinidinig ng Diyos, no? Well, there's a lot of reason, but one of the main reason is that, yan po yung isang reason eh. Kaya hindi tayo dinidinig. Kanina po, napakaganda ng gospel kanina, or kahapon ba yun, sa Isaiah chapter 1, nandun po yung hindi dininig ng Diyos yung mga panalangin. Ayaw ko na yung mga handog nyo. Bakit? Sila po yung mamamatay tao. So sabi niya, ibabaling ko ang aking mukha dahil sa inyong mga panalangin na yan, ang mga handog na yan. Why? Because they're all sinners. So yun ang hindi naintindihan ng tao. Ngayon, para sa lahat ng mga manonood at nakikinig, no, alam nyo ba, napakahalaga po kasi nung nasa state of grace ka. Pag nasa state of grace ka, napakadali mong humingi. And at the same time, napakadali mo pong tanggapin kung ano man ang resulta. And that's the big difference po kasi yung makadiyos ka na kay Lord ka, malapit ka na sa Diyos. Work to do. Work. Okay, thank you po. Okay, yun po. So yun, kung gusto niyo pakinggan tayo, kahit deliverance man yan, personal, we need to be state of grace. Yun lang po ang yung sekreto doon. Pag nasa state of grace kayo, sigurado naman ibibigay yung, hindi man agad ibibigay, pero sigurado yung the best sa inyo, ibibigay ng Diyos. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Ma'am Juliet. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Okay, so move naman ako sa isa naman na magtatanong ngayong gabi na si first time yata to. SBCA CFE Caprich. Yun. Hello? Hello mga dapat. Hello, Brother si Carlo Acutis pala to. Kaya tanong ko po is, may mga gamot po ba na, may mga manggagamot na gumagamit ng prayer ni Saint Benedict upang manggamot? Nakita ko kasi sa Facebook na may babae na lumaki ang tiyan, tapos ginamitan ng prayer ni Saint Benedict. Itong mga healer na ito ba ay galing sa Diyos? Yun. Brother Windel? Okay, at tandaan lang natin ang rolling sa discernment of mystical phenomenon, kapatid, no? Para magabayan tayo. Ang ruling sa discernment of mystical phenomenon ay ito. Kahit pa ang ginagamit niya ay prayer ng simbahang Katoliko o prayer of Saint Benedict, kahit pa meron siyang blessed candle, holy oil, holy water, pero ang gumagamit yan ay may kaugnayan sa occultism, kahit pa meron siya mga santo, pero ang gumagamit yan, merong kaugnayan sa occultism, then it is demonic. At malinaw yung sabi ni Father Nonet Legaspi na isang exorcist. Dapat din malaman natin yung nanggagamot. Kailan ba ang huling kumpisal niya? Ikalawa, nagsisimba kaya ito? Ikatlo, wala kaya itong ninuno na manggagamot?
Dahil pag may ninuno ito na manggagamot, anong sabi ni Father Nonet? Layuan muna siya. Yun po. Okay. Caprich. Hello, Caprich. Okay na ba yun? Okay, salamat po. May isang katulungan pa po ako. Sige, go ahead. Kapag po yung head ng pamilya is nagde-deliverance prayer sa kanilang member, sino po yung magde-deliverance prayer sa kanya? Ano yan? Kung ang head po ng member ay nagde-deliverance prayer sa kanyang member ng family, so sino po yung magde-deliverance para sa kanya? Ayun, magandang tanong yan. Brother Wendell. Pwede ang asawa, no? Kung sakali ang bana, yung lalaki, ang ama, siyang head sa family, kung nangailangan siya ng deliverance, pwede ang misis. Provided na nasa state of grace talaga. Gamitin ng deliverance according to the intentions of the church, proper faith, proper morality, at yung estado ng grasya. Brother Caprich? Okay, thank you po. Yun lang po. Okay. Thank you. Maraming salamat. Nagulang ko sa isa na naman, si Arky Inigo. Arky Inigo? Hello, bro. Hello! Bro! Oh! Hello, bro. Yes! Oh, tanong ko lang, bro. Yung sa, divorce bill ba? Divorce bill. Okay, go ahead. Hello, bro. Okay, go ahead, bro. Oh. Kung sakali, bro, na ma-approve, pagdasal na natin na hindi. Pero kung baka sakali na ma-approve, ano ba yan, bro? Ma-apply ba din yan sa simbahang Katoliko since na may separation of state and church naman? O sa mga civil wed lang at saka ibang sect lang yan pwedeng i-apply? Brother Junre. Yes, bro. Of course, hindi yan i-apply sa church. Against nga tayo dyan, no? Hanggat maaari nga, simbahan, hadlang talaga dyan. Hanggat habang inaano pa yan, dinirinig pa yan sa plenaryo, ang simbahan talaga ay tutol at tutol na dyan. No? At kung sakali mang may pasa yan, ay hindi rin yan i-a-apply ng simbahan. Kasi meron nga tayong tinatawag na separation of power, no? Between the government and the church. Hindi yan maaari, magiging lang yan, legality lang yan dyan sa batas natin. Halimbawa man kung masakaling matuloy man yan. Pero sa church ay big no po talaga yung kapatid dahil Matthew 19, no, sabi ng Diyos, walang makakapaghiwalay sa babae at lalaki na pinag-isa ng Diyos. So hindi yan pwede, hindi yan maaaring ma-apply sa simbahan. At yun, tulad ng sabi ni Bro Wendell kanina, kung matupad man yan, pagdasal natin, no, na maano. Pero mas maigi ipagdasal natin na wag matuloy, no? Remember, the people, the voice of God is the people. So nasa atin pong dasal, no, yung paraan o yung way para hindi yan may tuloy. Nasa atin po mga Kristiyanong Katoliko. Rojando. Okay, thank you, Brother Junre. Brother Arquenigo, okay na ba yun? Okay, bro. Okay, thank you. Okay, thank you, Brother Inigo. So, dito naman ako sa last na magtatanong ngayong gabi. Itong si Ate Caroline Tomol. Ate Caroline, good evening. Good evening. Good evening sa lahat. May lang ako, dagdag lang kasi may narinig ako about sa Divine Office kanina. But before that, madagdagan ko rin yung about sa community. Very important kasi ang prayer of the community kasi ang alam naman natin na kahit si Jesus, no, He built the community through the 12 apostles. At through apostles, yung nag-spread sila 2 by 2, parang mag-evangelize.
So kailangan natin ang community prayer kasi ang personal prayer, devotional prayer by our own, importante din kasi it's relationship between you and me or God. Pero ang community, dyan kasi ma-emphasize yung talent mo, makashare ka sa talent mo, yung mga weaknesses mo, doon malalaman kung ano ka through your mga kasamahan. So, importante ang community kasi si Jesus mismo nagsabi din through prayer of the community yung when there are two or more gathered in my name, I'm also in their midst. So, importante ang community prayer. Yun lang madagdag ko yung nagtatanong sa about community. Ang about naman sa divine office na kasalanan ba or hindi pag hindi makapag-pray. Yes, it is a sin kasi sa lahat ng mga not only yung mga clergy or mga priest na bago sila mag-ordain, part na yun sa promise nila. So kasi ang prayer kasi is consistent sa psalms, hymns, and doon kasi masanctify yung day mo through prayer. Kasi ang prayer of the liturgy of the hours consists yan ng sa morning, meron pa yung from 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 12 p.m., 3 a.m., continuous yan every 3 hours. So masanctify mo yung day mo through prayers. Kaya hindi lang sila, in fact, yung mga religious communities, the monasteries, maririnig natin yung mga chantings nila. Nag-i-echo yung community, yung mga churches ng mga religious or monasteries through praying. Kasi that is part of their vows. So kasalanan, pag hindi nila, inaano nila yan, doon sila masanctify, doon sila maging banal. So we are also lay people, we are encouraged also na i-pray natin yan, ang liturgy of the hours. Hindi lang yung rosary, hindi lang yung personal devotion. Kaya nga, kung pwede nga, insert natin yan sa schedule natin eh. Kaso lang, mga busy people tayo, so hindi natin ma-insert. Pero we are also encouraged to pray the liturgy of the hours. Yun lang po, madagdag ko na kasalanan sa mga pari at sa mga religious kung hindi sila makapag-pray ng liturgy of the hours or divine office. Yun lang po. Good evening. Salamat sa pagkataon, Brother Jando. Brother Jando, it's my turn. Sige, Athena, go ahead. It's your turn. Wait. Hanap ako ng ano. Okay. Ano bang iba? Nana. Bro Jando. Bro. Yes. Doon sa community service pala, no? Dagdag ko na lang, bro. Kung gaano ka-importante din yun, no? Dahil yun po ay pahiwatig din ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na sa, Bro Jando, pakibasa mo na lang yung 18:20 ng Mateo, bro. 18:20 na Mateo. Okay, so silipin natin ang 18:20 ni Mateo. Ito sabi dito. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Yun, no? So, importante din po talaga yung community service dahil pangako po yun natin Panginoong Jesucristo, no? Na 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay nandyan siya sa gitna, Bro Jando. Yun lang, salamat. Anted na? Wait lang po. Bro Jando, mayroon pala akong nakitang tanong din pwede kong maiano sa inyo diyan, tanong. Sige, go ahead. Nagtatanong siya, nakita ko sa ano yata hindi ko alam kung napansin ko doon sa vlog ko yata. Yun daw nagsusubo daw, hindi ko alam kung nagko-consecrate sila, pero may ostia daw, yung Southern Baptist ba? Tama ba yun? Mga Baptist ba nag-aano ng communion daw ng ostia? Tama po ba yun? May kilala. So nagtatanong siya kung valid ba yun. So yung nagtatanong kung nakikinig ka ngayon sa mga ibang sekta, may sasagot natin diyan unang-una, that's invalid because sa mga ibang sekta, ang para sa kanila kasi yan ay simbolo lang, no?
So, siguro, alam ko may born again din na mga nag-aano ng mga tinatinapay, no? So, kung mayroon din may mga ibang ano. So, sa kanila, kasi hindi yan valid dahil that's just a symbol. Para ka lang kumain ng tinapay. So, hindi yan si Jesus Christ. And then, yun nga, no? Hindi yan na-consecrate because the only authorized to consecrate yung tinapay na yan sa mga lahat ng ibang relihiyon, no? Na nagkaka-breaking of the bread daw sila. Wala silang authority mag-consecrate para maging transubstantiational ang magiging dugo, katawan at divinity of God yung tinapay na yon. So ang maisasagot natin diyan talaga, so that's just that's invalid po. Para ka lang kumain ng tinapay doon. Yun lang po, maraming salamat. At hindi pala that's not even a sacrament. So hindi sacrament yun sa kanila. It is just an ordinary breaking the bread. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you, Brother Angel. Ate Edna, ready na, Ate Edna? Hello, Ate Edna. Yes. Go ahead. Yan na pa. Brother, habang wala pa sa... Okay. Good evening po from Algie Irog-Irog. Mga brother, magtatanong lang po ako tungkol sa hula ni Isaiah at Malakias. Totoo ba na ang MCGI na nasa Pilipinas dahil daw sa silangan? Salamat po. Isa po akong proud Katoliko ngayon at magpakailanman. Brother Wendell. Nag-aagawan na ang Iglesia ni Cristo at ang MCGI niyan dyan. Nag-aagawan na sila. Hindi totoo yan, kahit nag-aagawan pa yung dalawang yan na ano yung kanilang paliwanag, totoo yan. Walang Bible scholar na sumusuporta sa kanilang self-interpretation. Hindi totoo yan. Huwag kayong magpaniwala dyan sa kanyang sinasabi nila. Paano yes. Yung tatlong wise men, galing yan sa malayong silangan, taga-Pilipinas pala yun. At saka, paano nila papaliwanag sa atin? Pati yung mga pulo ng dagat, ginagamit nila yung pulo ng dagat, no? Kasi, pati naman na sila kumukopya na sa, ayan, yan sinasabi nila, aral ang batayan, ayan, nangungopya na ng aral sa Iglesia ni Cristo. Yung mga pulo ng dagat, unang nakapagturo nun, Iglesia ni Cristo. Yun daw Pilipinas. Kinokopya ngayon ng MCGI. Yung mga pulo sa dagat daw, Pilipinas daw. Paano ngayon yan? Ang sinasabi ngayon doon sa Esther 10:1, kung babasahin natin, ganito, no? Ayan, sabi dito, at ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Ayan. Si Hari Aswero para nag-atang daw ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Kung itong term na mga pulo ng dagat Pilipinas pala ito, meron ba may pakita ang MCGI? Meron ba silang may pakita na once upon a time, ang Pilipinas ay nagbibigay ng buwis kay Haring Aswero? Pag nakapagpakita sila, malamang magkakaroon sila ng punto dyan. Paano kung wala? Hindi daldal lang, no? So, ano na sa kanila yan? Parang private interpretation. Okay, Ate Edna? Okay. Naitanong ko na po to sa iyo, pero magandang marinig dun dito sa live dahil nakikinig siya. Bakit daw po tinatawag na santo ang Santo Papa na buhay pa naman ang santo daw ay patay na dapat? Okay, Brother Junre. Yes, Rujando, yung pagiging santo po ng Papa, hindi yun sa persona ng Papa, no? Yan po ay divine office na bigay natin Panginoong Kristo sa mga taong kanyang mapili na mamuno sa kanyang iglesia. Bro Jando, pakibasa mo kayong Revelation 3:7. Okay, basahin natin yung sinasabi sa Revelation 3:7. Ito, 3:7. Yan, sabi ganito,
Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal na pagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makakapagsara nito. At kapag isinara niya, walang sino mang makakapagbukas nito. Yan, no? Sa ibang salin yan, ang may hawak ng susi ay tinatawag na banal or holy. Sa English, nakalimutan ko lang yung salin. No? So holy ang may hawak ng susi. So ibig sabihin yan ay office, katungkulan. So bakit Santo Papa, doon naman sa Isaiah 22:21, 22 Brujando. Ito, banal pala sa dating Biblia. Oo, sa dating Biblia, banal. Oo. Basahin mo ulit, Brujando, para makita nila. Sabi dito, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. So, banal. So, ibig sabihin, holy, no? Banal, holy or saint or santo. No? O bakit naman Papa? Dahil yung Papa, isang Latin term yan, or Latin word sa salitang Ama. Isaiah 22:21, 22 Brujando. Okay, Isaiah 22:21. Ito naman. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Huda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Di ba? Napakalinaw. Magiging ama, no, sa sangbayang Israel ang sino mabigyan ng susi. Kanino natupad yan? Yung pagiging banal ng isang tagahawak ng susi at pagiging ama ng tagahawak ng susi. Mateo 16:18, 19, Brujando. Mateo 16:18 hanggang 19. Okay, sabi ganito. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipanahintulot mo sa lupa ay papahintulot din sa langit. Pakalino, di ba? Kanino ibinigay ang susi? Si San Pedro. Sino si San Pedro according to the history? He is the first pope, no? The Holy Pope. Siya ang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. So yun po ang katuparan, no, sa sinabi sa Revelations 3:7 at Isaiah 22:21-22 nang sino mang mabigyan ng susi ay magiging banal na ama or Santo Papa. O baka sabihin naman nila ay San Pedro lang binigyan. Bakit napunta sa 266 na mga papa? Kasama na si San Pedro. O dahil sa unang Acts 1:20, Brujando, sa King James Version. Okay, tingnan naman natin. Acts chapter 1 verse 20 sa King James Version. Ito naman. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Napakalin na, no? Let the bishopric let another take. So meron talagang susunod at susunod sa katungkulan na pagiging obispo. Ano bang obispo? The first pope or the first bishop, ano bang isa sa mga kahulugan ng pagiging papa or Santo Papa? The pope is the first bishop of Rome. Yun lang, Brujando. Salamat. Yun, the popular title of the Bishop of Rome is Pope. Kaya lahat ng mga naging Bishop of Rome, kasama na yung pinakaunang Bishop of Rome, counted siya sa kategori na Santo Papa. Yun. Nated na? Yun na lang ba? Brojando? Sige, Bre Angel. May dadagdag din ako dahil nga dun sa sinabing bakit daw hindi pa daw siya patay. Bakit daw santo na? So iniisip nila pag patay na doon pala nagiging santo. First unang Korinto po chapter 6 verse 9 to hanggang 11 lang.
Ano yan, Brother Angel? Unang Korinto po, chapter 6, verse 9 to 11. Dating Biblia ang ating pakitignan, dating Biblia. Okay, 9 to 11. Dating word yata na banal eh. O hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padadaya. Kahit ang mga mapakyapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, niyang mga mangangalo niya, niyang mga nang bababae, niyang mga magpakyapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga mamasasakim, niyang mga maglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayan. So, binanal na. Kahit buhay ka po, pwede ka po maging banal. So, linawin lang po natin na hindi lang po yung mga na-canonize na saint, sila yung banal. Hindi po. May mga buhay na hindi na-canonize. Ayan po mismo sa Biblia. Sabi ni sa Apostol Pablo, binanal na kayo. So, kahit buhay ka pa po, pwede kang maging banal. Hindi mo kailangan mamatay para maging banal. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Thank you. Next. Yes, Ate Edna, go ahead. Saan po daw ba makakuha ng legit na news na about kay Santo Papa kung magre-resign daw ba? Mother Wendell. Tinagot na yan ni Pope Francis na hindi totoo ang kumakalat na news na mag-resign siya. Nilinaw niya yan. At sabi niya, hanggang sa kahuli-hulihang misyon niya, dadalhin niya ang kanyang misyon. Okay po. Last po, Brother Wendell. Si Pope Francis po ay nakipagkamay po doon sa Freemason na si Nancy. Nancy Pelosi? I think so. Yes, Nancy Pelosi po. Si Nancy Pelosi, wala namang babae na miyembro ng Freemasonry, no? Pwede na sa Eastern Star. Pero si Pelosi, as active Catholic, siya nagpalabas ng pahayag ang kanilang Archbishop na hindi siya pwede na magkomunyon, dahil active siyang supporter sa abortion. Abortion, opo. Natural na lamang na makipagkamay ang Santo Papa dahil ang Santo Papa, una, maliban na siya pinuno sa iglesia, pinuno din siya sa estado. At yung si Nancy Pelosi ay isang delegado din sa estado ng US. Edna? Last. Sige. Magandang araw po, brother. May tanong, okay yan. Tapos ano dapat kong gawin? Nag-away yung anak kong babae at asawa ko at dahil sa galit ni Mrs., nakabigkas siya sa anak ko na di maganda. Sabi ni Mrs. sa anak naming babae na gabaan ka na ko, bisan unsaon mo pag paninguha, magkamang ka sa yuta. Tapos, based sa observation ko, naghiwalay ang anak ko sa mister niya at ang apo ko, bali, anak na babae niya, may sakit cerebral palsy. Kaya nasaktan ako, naggaganon yung anak kong babae, laging nalang galit sa lahat ng bagay, mainitin ang ulo palagi. Kaya tulungan mo ako, brother, sana mabasa. Ayun, yun po. Of course, talaga yan. So, ang una, yung gumagawa na mama, dapat dapat mangungumpisal siya. No? I-renounce niya ang naturang course. Nakita na yung damage talaga. No? Pero mangungumpisal talaga siya. At i-renounce niya ang naturang course.
pero yung sumpa. Pero kung meron kayong malapitan na exorcist sa diocese ninyo, pwede kayong pumunta doon para magabayan kayo sa exorcist at ang exorcist ang magsagawa ng pag-break sa curses and spells. Noted na? Okay po. Okay. Wala na? Marami pa, kaya lang sobra na sa oras. Ang dami ko nang naitanong. Okay. Maliban kang gusto Yung- mo pa ba? Yung mga naitanong na te, delete mo na yun te para hindi pa ulit-ulit. Para makasiguro tayo na yung mga tanong na naitanong na nasagot na. Ang ginagawa ko para hindi siya pa ulit-ulit, may thumbs up lang siya. Kasi kapag wala, maaring maibalik ko siya doon. Okay. So, yun ang attend na. Okay, thank you po sa inyo lahat. Brother Wendell, name mensahe mo, Brother Wendell? Okay, maraming salamat po sa lahat nating mga sumaybay at inanyayahan natin ang ating mga kapatid. Dami nag-iingay sa comment section. Pwede kayo makapasok sa susunod. Meron din mga tanong sa susunod, sasagutin natin yan, Bradyando. So hindi po namin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayang pananampalataya, pero kailangan talaga na masagot natin ang matagal na nilang tuligsa. Dahil alam natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Bradyando? Okay, thank you. Doon sa mga nandiyan sa comment section na nakikipagbangayan sa amin, please lang, huwag kayo hanggang comment section, pasok kayo. No? Pasok kayo sa ating programa. Okay, so move na tayo ngayon sa ating closing prayer.